Oy, part 2 na ito, nasa description o comment section ibang parts, like and subscribe ka na rin po kung bago ka pa lamang sa ating channel at huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads, salamat. Happy na ngang nagpahinga sa kabaong itong si Sensei habang todo hila naman ang dalawang dalaga sa kanya, hanggang sa marating na nila ang bayan ng Roth kung saan ginising na nila itong bida natin, di na nga raw masama para sa isang panibagong mundo. Pagkamangha ng ating bida nang makita ang kanyang kapaligiran sabay niyaya ng dalawa na pumunta sa kastilyo nang makilala ang hari ng kaharian. Masayang pagbati na nga ang bungad sa kanila ni Haring Tomas at Prinsesa Charlotte, na inimbitahan silang dito na matulog na lubos kinatuwa ng dalawang dalaga, sabay pagbibiro ng hari na kapalit nito ay magkwento muna ang ating bida ng kanyang magagandang alaala sa paglalakbay. Gusto mo kwentuhan kita kung ano pakiramdam matulog sa isang kabaong? Banat na nga ni Sensei na lubos pinagtaka ng hari at kung binabantaan daw ba siya ng ating bida. To the rescue na nga itong si Annette at inilihis ang usapan kay Charlotte at napakaganda raw ng prinsesa, na lubos kinatuwa ng hari at ikakasal na nga raw ang kanyang anak, at dito ipinakilala sa kanila ang dalawang kandidato, ang wonder and minstrel na si Otto, at ang warrior na si Gomez. Dahil nga raw sa patuloy na kasamaan ng Dark Lord at hindi niya na ito magawang masabayan paggawa ng tumatanda na siya, ay napagdesisyonan niyang kung sino man sa dalawa ang mapang-asawa ni Charlotte ay siya na ring magiging bagong hari. Ngunit sa kasalukuyan ay wala pa nga raw napipili ang kanyang anak kaya kung pwede ay hingin niya raw ang advice ng ating bida, kung sino sa dalawa ang karapat-dapat para sa kanyang anak. Aba malay ko, sagot na nga ni Sensei na lubos kinagulat ng hari, at nakasalalay nga raw ang kinabukasan ng prinsesa sa tanong na ito sa bakit inaasa lang daw nila sa taong ngayon lang nila nakilala, abat napakalupit mo namang hari. Walang kwenta, ika na nga ng ating bida sabay nag-walk out na lubos kinagulat ng lahat at kinataranta ng dalawang dalaga na lubos nag-sorry, at pagpasensyahan na raw ng hari ang bida natin at isa raw itong otherworlder at medyo may jetlag pag. Kinagabihan ay nagising na nga si Annette at inabutan si Sensei na hindi pera natutulog, huwag nga raw mag-alala ang dalaga dahil ganito raw talaga siya at hirap lagi matulog. Sino po si Sakchan? Biglang tanong na nga lang ni Annette hanggang sa biglang may lumabas na buntot sa kumot ni Sensei. Agad binuklat na nga ito ni Annette at dito nakita si Ate Pusa, at ano raw ang ginagawa ng buwisit at natutulog sa hita ng ating bida. Sa nilalamig ako ano paki mo, ribat na nga nito na kinabuwisit na nga ni Annette at dito nag-flip top na naman ang dalawa habang si Sensei naman ayon umalis na at iniwan ang dalawa. Naglakad-lakad na nga muna ang ating bida hanggang sa makita ang prinsesa sa isang koridor ng nag-iisa. Usap mode na nga ang dalawa tungkol sa taglay na ganda ng lawa, sabay banat ng ating bida na tila kay sarap daw malunod sa nasabing lawa. Gulat na nga ang prinsesa sa sinabi ni Sensei kaya napatanong kung may dinaramdam daw ba ang ating bida at nasabi ito. Ibinalik naman ni Sensei ang tanong at mukhang mas may dinaramdam daw itong prinsesa kumpara sa kanya na ikinatahimik na nga ng dalaga. Kalaunan ay nagkwento na nga ito tungkol sa pagkalito niya kung sino ang pipiliin kila Mr. Gomez at Otto. Si Mr. Gomez daw kasi ay isang maasahang warrior na maging ang hari ay lubos ang pagtitiwala, na para sa kanya ay pinakatamang piliin, ngunit sa kabilang banda naman ay kababatang araw niya itong si Otto, na sa tuwing nalulungkot siya ay laging nandyan para sa kanya at kinakantahan siya. Ano dapat kong gawin Lodi? Tanong na nga sa kanya ng prinsesa, di tulad ko. Ay nakikita ko kung gaano ka kabait lalo na sa airpat mo. Sabihin na lamang natin na ang buhay ko ay umikot sa serye ng kaguluhan, sinubukan ko ng magpakamatay maging double suicide maraming beses na, nalubhang nagpahirap sa tatay ko lalo na sa pamilya ko, pero kailanman hindi ko inasa ang magiging buhay ko sa kung kanino man, ika na nga ni Sensei na lubos kinagulat ng prinsesa. Ang prinsesa raw dapat ang magdesisyon sa kung ano ang nais niyang gawin, at tanungin mismo ang kanyang sarili sa kung ano talaga ang gusto nito. Kinabukasan ay muli na nga silang pinatawag ng hari bilang witness at nakapagdesisyon na raw ang kanyang anak ukol sa pakakasalan nito. Kanya-kanya nang ang manok sila Annette at Ate Pusa kung sino ang papakasalan ni Charlotte habang tahimik lang ang ating bida, hanggang sa inutusan na ng hari ang prinsesa na tumayo sa harap ng napili nitong lalaki. Sa gulat ng lahat ay wala sa dalawa ang pinili nito, bagkos ay tumayo sa harap ng ating bida at napagdesisyonan niya raw na mag-double suicide kasama ito. Nagkahimatay-himatay na nga ang Diyosa sa narinig habang nagpaliwanag naman ang prinsesa sa napagtanto niya matapos makausap ang ating bida.
Oo, nandyan daw lagi si Otto at kinakantahan siya kapag nalulungkot siya, ngunit napagtanto niyang kahit naman daw hindi siya malungkot ay tila multo itong basta na lamang lumulutang, at tila nais lang na may binibidahan ng kanyang mga bagong kanta. Ito naman daw si Mr. Gomez may putok kaya ayaw niyang pakasalan. Lubos na taranta na nga ang hari at di nga raw ito pwede at kailangan may piliin siya sa dalawa, na kinabuisit na nga ni Charlotte at bakit daw kasi pinapakialaman ng kanyang tatay ang pagpapakasal niya nang hindi man lang tinatanong ang opinyon niya. Sa kung siya raw ang tatanungin ayaw niya pa talagang magpakasal. Sa huli wala man lang kumonsidera sa nararamdaman ko, bukod sa lalaking ito, ika na nga ni Charlotte at si Sensei lang daw ang tanging nakinig at rumispeto sa kagustuhan niya. Napangisi na nga lang ang ating bida at ito raw ba ang rason ni Charlotte kaya tinanggihan ang pagpapakasal at napagdesisyonang mag-double suicide kasama siya. Sa gitna ng mga kaganapan ay bigla na lamang umeksena si Mr. Gomez na isa palang halimaw at alagad ng Demon Lord, na nagpapanggap lamang na warrior nang makuha raw ang trono ng hari at pagkatapos ay iaalay niya raw sana sa Demon Lord kung hindi lang daw siya nabuking ng prinsesa na may pambihirang pang-amoy. Nagtaka na nga si Sensei kung totoo raw ba ang sinasabi ng halimaw, ngunit agad din namang tinanggi ng prinsesa at talagang sadyang may amoy lang daw talaga ito, wala nang iba. Di kayo na mababango ang paper pack nyo, pagkabuisit na nga ng kalaban at ngayon na raw nabistado na siya ay papatayin niya na lamang silang lahat. Walang ano-ano'y umatake na nga ang kalaban na siyang nagpatamba sa mga walang kwentang kawal, kaya lumaban na rin itong si Ate Pusa. Sa kung saan ay sumingit na nga rin si Otto at ibinida ang kanyang support skills gamit ang kanyang pagtugtog, ngunit sa kasamaang palad ay wala namang epek na kinabuisit ni Ate Pusa, habang in-enjoy naman ng ating bida. Napilitan na ngang makipagsabayan ng dalaga gamit lamang ang kanyang sariling lakas, ngunit kalaunan ay mas nang ibabaw ang lakas ng kalaban na lubos nitong kinabahala. Dito na nga biglang singit si Sensei at tinawag ang dambuhalang baka, at kung pwede raw ay sila na ang unahin nito na patayin kasama ang prinsesa, since ito raw ang unang request ng dalaga na makasama siya sa isang double suicide. Ikinabahala na nga ito ng lahat lalo na ng hari, ngunit iginiit ni Sensei at tila ba sinusubukan ng prinsesa na halatang may pangamba. Hanggang sa pagbigyan na nga sila ng dambuhalang baka, ngunit sa unti-unting paglapit ng kalaban ay unti-unti ring napagtanto ng prinsesa ang tunay na nilalaman ng kanyang puso, at nais pangaraw niyang mabuhay. Nais pangaraw niyang mabuhay para maprotektahan ang mga tao ng kaharian. Di lumabas din ang totoo, ika na nga ng ating bida at di raw siya nagkamali sa kabaitan ng dalaga, sabay itinulak ito papalayo, at di raw ito pwede lalo na bilang double suicide partner niya. Nang bandang GG na si Sensei ay saktong nagising naman na si Annette, na siyang nagcast ng pangmalakasang defense magic dito sa ating bida at hindi niya raw basta hahayaan lamang na mamatay ito hanggat siya ay nandirito. Sa lakas ng spell ni Annette ay nagkadiwasak-wasak na nga ang sungay ng dambuhalang baka, at nang makita ang pagkakataon ay siya nang muling pasok ni Ate Pusa at hinami-hami wave ang kalaban sa sikmura, ayon tumilapon rekta sa lawa. Happy-happy na nga ang dalawa nating dalaga at nagpasalamatan sa isa't isa with matching kanta pa mula kay Otto, habang itong hari naman ay todo hingi ng tawad sa kanyang anak at sa di nga raw niya pagkonsidera sa nararamdaman ng prinsesa, at hindi raw siya akma na tawaging hari o maging ama nito. Sanay mapatawad nga raw niya ang kanyang walang kwentang tatay, todo pagmamakaawa ng hari, sa anak niyang binibini. Agad pinatawad naman ito ng prinsesa at simula raw ngayon ay pag-uusapan na nila lahat ng bagay, na kinahapi-hapi na ng mag-ama bukod dito sa ating bida na nalulungkot at mukhang ulats na naman daw ang kanyang kamatayan. Kalaunan ay pinakita na nga itong si Prinsesa Charlotte na hinalili na ang pwesto ng kanyang erpat na hari, at siya ng Reyna Charlotte ng kanilang kaharian, with matching background music na naman mula kay Otto. Habang itong bida naman natin ito hila-hila na naman ng dalawang dalaga at saistang syeste sa loob ng kanyang kabaong, na pinabatid ang pagkamangha sa prinsesa, na bukod sa magaganda raw ang namamatay na babae, ay mas nakakaganda raw ang babaeng nakakatayo sa sariling paa at may paninindigan. Ay sana all nagagamit ang mga paa ang bigat mo, kaya, banat na nga ni Ating Pusa sa ating bidang sarap ng buhay magpahila sa kanila. Nakakapogi at ganda rin lods, mag-like at subscribe, damay nyo na rin po TikTok at Facebook ko, andyan link sa profile ko. At syempre bilang ganti sa mga solid supporters ng Recap Candy ay may pag-giveaway po ako ng 1K every month po ito. Comment, like, share, at syempre pinaka-importante subscribe ka lang po. Mas malaki chance ng active po sa comment section. Hihi, salamat.